No, so ngayon, no, ito talaga ang mangyayari, no? Kung ang isang tao talaga na nagbabasa ng Biblia o hindi naman iniintindi, dito sa atin sa Pilipinas is marami talagang mga relihiyon na nagsisulputan, no, naglipana, no, na para bang kabuti. Pero yung mga teaching nila or mga turo nila, aral, doktrina is conflict talaga, no? Opposite sa katotohanan kung ano ang sinasabi dito sa Biblia. Ito, no, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga religion dito, no. Siguro yung iba marami pa pero hindi ko na nabanggit. Pero ito yung mga religion talaga ng mga malalaki. Una dito is SDA, Sabadista, no. Alam mo naman yun naman is marami silang bawal, no. Totoo yan, maraming bawal. Doon nababasa natin yan sa Levitico patungkol sa mga pagkain na ganito, ganyan. Pagdating dito sa New Testament, minabago yan. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo na hindi ang lahat na pumapasok ay hindi ang pumapasok sa bibig ng isang tao ang nakakaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas. Ano yun? Yung mga salita ng mga masasama. Yun ang nakaparumi sa isang tao. Ang sabi ni Kristo, ang pumapasok sa bibig ng isang tao ay hindi nakakarumi. Bakit? Ang pumapasok sa bibig, pumapasok sa tiyan at ilalabas. Ano yun, mga pagkain yun? Mababasa din natin yan dito sa sulat ng Acts patungkol doon kay Pedro, no? Di ba pinapakita sa kanya ng Panginoon yung mga hayop ba yun, no? Na pinagbabawal talaga or marumi. Pero ang sabi ng ating Panginoong Kristo, di ba sabi ni Apostol Pablo, ni Pedro na hindi siya kumakain yan kasi hindi pa raw napasukan ng mga maruming pagkain ng kanyang bibig. Kaya sabi ng ating Panginoon Kristo, di ba? Huwag mong sabihin na marumi ang nilinisan na ng Panginoon. Huwag mong sabihin. Dito rin mababasa natin dito sa sulat ni Apostol Pablo sa sulat ni Timoteo o sa paman yun. Patungkol din dito na ang lahat ng mga pagkain is nalinisan na sa pamamagitan ng pananampalataya o prayer. Mababasa yan dito sa sulat ni Timoteo. At sinabi din dito, no, na pagdating dito sa araw na ito, o mga araw na may mga tao na mangaral patungkol. Sabi ni Apostol Pablo dito sa sulat ni Timoteo na magbabawal sila, na bawal kainin ang mga pagkain ito. Ito ay aral ng mga demonyo. O sino ngayon yan? SDA. At hindi lang SDA, kundi marami pang mga reliyon nagbabawal sa maraming mga pagkain. Isa lang naman ang mabawal sa atin na simula pa lamang, na simula or in the beginning, yung dugo lang talaga, yung hindi pwedeng kainin ng isang tao. Kasi ang dugo ay buhay. Yun yung sinabi din dito sa sulat ng Acts or buhat, no, na bawal din kainin ang dugo. Pero patungkol sa mga pagkain, makakain yun. Dugo lamang ang pinagbabawal. Pangalawa is itong Jehovah's Witness, alam nyo naman yan wala yan, no. So gustuin ko mang banggitin yan pero pinapalitan nila ang pangalan ng Panginoon. Ito Jehovah's Witness. At saka may natanong ako din sa kanila, no, na si Kristo daw at saka Ama is dalawa daw yun, hindi daw isa or ano pa man yun, yung mga watchtower nila, no, marami pa. Katoliko, Rebulto, Santo, false religion, biggest false religion on earth. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, no, na Christmas season, no, sa mga last day Christmas season. Maraming mga tao o mga kabataan, no, na dala-dala yung baby Jesus daw na rebulto na gawas kahoy, no, na binabahay-bahay nila, pinapahalikan nila sa mga taong hangal at mamang, no, na hawak din ni Satanas, no, na hindi alam kung ano ang katotohanan, basta kanila gawin nila ito. Tapos iwan ko kung nangihingi ba yan ng mga donasyon o ano man. Gusto kong malaman yun, no, na yan dinadala-dala nyo, na pahalik-halikan nyo sa mga tao na yan. Demonyo yan. Demonyong kahoy yan. Nakasulat yan sa Biblia, sa Revelation. Demonyong kahoy. At sinabi din dito sa sulat ni Mateo, no, kawawa kayo ng mga tao, no, na lumalayo, kumbaga tinatawid ang mga kadagatan or upang manghikayat ng mga tao upang maligaw. At sa pamamagitan nito, gumawa kayo ng mataas na mga panalangin. At sinabi ng Panginoon, gumawa kayo ng mataas na panalangin at lalo niyong pinapainit ang inyong kaparusahan. Pinapainit ang apoy ng impyerno para sa inyong kaparusahan. Yun yung sinasabi dito sa sulat ni Mateo.
Iglesia ni Kristo. Sila ito nagsasabi rin no, na sila lang daw ang maligtas at lahat daw kasi daw doon nga sa nakasulat sa Biblia no, na sinabi doon na Iglesia ni Kristo. Hindi naman yan Iglesia ni Kristo na relihiyon. Yung turo nila, aral nila is kabulastugan, no. Dito sa atin no, ugaliin po talaga nating basahin ang Biblia at intindihin natin. Ito yung sundin natin upang hindi tayo maligaw at malinlang ng kaaway na si Satanas. Kasi ginagamit ni Satanas yung mga pastor, mga church leader, member, simbahan, pastor's wife, family, o ano pa man upang wasakin ang isang tao. Kasi alam ng kaaway, alam ng demonyo, alam ni Satanas na konti na lamang ang kanyang panahon. At dahil dito, manghahatak siya ng mga tao. Wala siyang kakayahan na talunin ang Panginoon. Kaya ang gagawin niya, wasakin niya ang tao. Tutumbukin niya ang puso ng Diyos na nasasaktan ang Diyos every time na ang isang tao na paparusahan. Dahil nga sumusunod sa maling aral o daan dito sa mundong ito. So gusto kong malaman nyo na mag-ingat po tayo kasi dito sa atin, ang kaaway po ay hindi natin nakikita. Napapansin lamang natin ang kanyang mga gawa dito sa ating paligid. Sa mga relihiyon na pinapasukan nyo, mag-ingat po kayo. Intindihin nyo po ang nakasulat sa Biblia. Intindihin nyo, basahin nyo, intindihin at sundin. Kasi upang hindi kayo malinlang ng mga aral na paikot-ikot, na kabalustugan naman doon sa nakasulat sa Biblia. Mag-ingat po kayo kasi marami pong relihiyon nagsitayuan ngayon. Hindi ko sinabi na lahat. Marami po kasing relihiyon na totoo yung pananampalataya nila sa Panginoon. Yung mga pastor nagsasabi ng katotohanan, pero ang problema lang andoon sa mga member. Kasi yung iba doon pumapasok lang aron para makita nila yung mga crush nila, hanap ng mga babae, ganito, ganyan. Pero sila ang may problema, pero ang mga pastor nagsasabi ng katotohanan, pero yung mga member hindi sinasabuhay kung ano ang mga salita ng Diyos na kanilang naririnig sa loob mismo ng simbahan, sinagoga. No, so lagi po nating intindihin ang nakasulat sa Biblia upang hindi po tayo maligaw sa mga kaaway na nagbabahay-bahay po, no, nangangaral sa pamamagitan ng mga social media, nagpo-post sa kahit saan, tapos ang ipinapangaral doon is kabaliktaran, kabulastugan, opposite sa nakasulat sa Biblia. Maniwala kayo sa akin, ito na yon ang sinasabi dito sa kasulatan. Hindi sila makapagpamana sa kaharian ng Diyos. Hindi ko sinasabi no na matuwid ako. Ang nais ko lamang no na mag-ingat po tayo dahil ang kaaway gumawa ng kanyang strategy. Araw-araw yan. Kung paano linlangin ang isang tao. Wasakin ang revolt. Itong Katolik na ito, wala yan. Ano yan? Nagiging lagusan yan patungo sa kapahamakan, patungo sa impyerno. Believe me. No, so hanggang dito na lang na maraming salamat and God bless everyone. Amen.